Pasko, January 9, sa Pista ng Itim na Nazareno, ay magtitipon-tipong pong muli ang libu-libong deboto mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya naman bago yan ay atin muna pong pakinggan at panoorin ang kwento po ng pananampalataya at pagpapasalamat ng mga deboto ng Itim na Nazareno. Panoorin po natin ito. Tuwing ika-9 ng Enero, panata na ng maraming deboto ng mahal na Nazareno ang paglahok sa traslasyon. Sa muling pagbabalik nito ngayong taon matapos ang pandemya, iba't ibang istorya ng milagro, patotoo at panata ang muling sumidhi. Mga kwento na bahagi na ng pananampalatayang Pilipino. Ang Black Nazarene ay isang imahe ni Jesus Cristo kilala sa Pilipinas bilang mahal na Nazareno o sa Espanyol, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Panata na ng marami ang paglahok sa mga gawain tuwing pista ng Nazareno na ipinagdiriwang sa Maynila at dinarayo rin ng mga deboto mula sa iba pang lugar sa Pilipinas. Start siya nung nagkasakit ako when I was 14 years old na bato sa bato. Nung iniluhod ko lahat sa mga Jesus Nazareno lahat. Tapos after noon, nagkaroon ng grupo sa Silang Cavite ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tapos doon na nag-start, nagtuloy-tuloy na siya until now. Nagsimula po ang aming pananampalataya sa Poong Nazareno mula nang kami ayain ang aming mga kamag-anak. Since 1985 pa po, isinasagawa. Kami po yung nagpakilala ng pangalan ng mga kursilista sa Balangay Central na tinatawag na mga debotong kursilista. Kaya hanggang sa ngayon pinagpapatuloy namin yung pagdedebosyon. Nagsimula ito nung nagsimulang sumama yung aking asawa. Tapos hinikayat niya ako hanggang sa mga anak namin, isinama na namin sa pamamanata kay mahal na Poong Nazareno. Ang pagsisilbi sa imahen ay walang pinipiling edad. Kadalasan ipinamamana ito sa pamilya at maging sa susunod na henerasyon. Ako sinama ng aking ninong sa deboto nito. Hanggang ngayon, ginampalan ko pa rin. Inabot ko na rin yung ganyang edad. Patuloy kong pagdadasal sa kanya. Umaba pa rin yung aking buhay sa kalusugan. Lahat ng kapitbahay ko, mga samahan ko, kailangan tumagal po sa amin. Sa kabila ng puyat, pagod at siksikan, ano nga ba ang patuloy nilang ipinagdarasal sa Poong Nazareno? Wala po kaming ibang hiling sa mahal na Poong Jesus Nazareno, kundi ang patuloy na paggabay sa aking buong pamilya. Unang-una sa lahat ng aking kapatiran, sa aming samahan at sa lahat ng aking kapwa ng mga naghihirap, naghihikahos at may mga karamdaman sa buhay. Lahat, kailangan magkaroon ng kapayapaan. Katahimikan, lalo na yung mga namumuno nating bansa, bigyan natin sila ng pagkakataon paano maging mapayapa. Walang magiging leader na naghahangad ng makakasama, puro makakabuti. Yung kagalingan po ng bawat isa, ng magulang ko, ng mga mahal namin sa buhay, syempre po, yung mas matatag po na samahan na mula noon hanggang ngayon ay magpapatuloy na po at halos 4 na dekada na po ngayong taon. Maliit na sakripisyo lamang umano ang pakikiisa nila sa pista ng imahen kung ikukumpara sa paggabay at pagdinig ng Nazareno sa kanilang mga panalangin. Panalangin, pasasalamat at paghingi ng tawad. Ilan lamang ito sa patuloy na ipinagdarasal ng mga deboto sa kanilang taunang panata sa Poong Nazareno. Sobrang pasasalamat dahil lahat ng hiniling ay binigay niya. Sobra-sobra. Hanggat ako'y nabubuhay, nasa kanya ako. Ang pagdiriwang ng traslasyon ay patunay na matibay na pananampalataya at pagkakaisa ng mga Pilipino.